DJ Dave Rotacchio. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Welcome to the planet. Welcome to existence. Everyone's here. Everyone's here. Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. What happens next? What happens next? I dare you to move. I dare you to move. I dare you to lift yourself up off the floor. I dare you to move. I dare you to move like today never happened. Today never happened before. Welcome to the fallout. Welcome to resistance. The tension is here. The tension is here. Between who you are and who you could be. Between how it is and how it should be. Dare you to move. I dare you to move. I dare you to lift yourself up off the floor. I dare you to move. I dare you to move like today never happened. Today never happened. Maybe redemption is stories to tell. Maybe forgiveness is right where you fell. Where can you run to escape from yourself? Where you gonna go? Salvation is here. I dare you to move. I dare you to move. I dare you to lift yourself up off the floor. I dare you to move. I dare you to move like today never happened. Today never happened. 10:05, Switchfoot with Dare You to Move. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome sa Heartline Youth Edition ng 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Hello din sa mga nakikinig sa atin sa FEBC.ph. Maligayang Martes sa atin. Muli po tayong magkakasama hanggang 12 midnight. Ito po si Dave Rotacchio. Hope you're doing great. Maganda yung pag-uusapan natin tonight. Pwede kayong join sa atin ha. Pwede po kayong mag-text. Ay better pala kasi nagkakaproblema ang ating text line sa Facebook po. Heartline FEBC o kaya tawag kayo 654-3322 local 401 and 402 plus binubuksan din natin ang ating Skype DZAS 702 para po sa inyong mga mensahe, mga katanungan, feedback o di kaya mga pabati ninyo pwede yan. Song request, sige, pagbigyan na rin natin ha. Sana po yung mga kabataan, ako pakinggan niyo to ha.
Sa mga magulang din, ako, maganda yung pag-uusapan natin tonight. Gusto sana natin na makapakinig yung mga kabataan natin. Kaya lang, iba may pasok na bukas. O, paalam kayo sa parents ninyo kung gusto nyong makinig. O, makisama kayo. Ang maganda yan, sabay, di ba? Yung mga nanay, tatay, tsaka yung anak nila ay makapakinig sa atin. Happy listening kay Janice Vivian Tuazon sa pretty pinsan ni Precious Grospe. Ayan, kasama pala natin si Precious at saka si Kuya Reggie Villena. Katuwang natin yan hanggang 12 midnight, pati na rin yung mga kasamahan natin from Bocaue Transmitter Site. Eto, sige intro na natin ang ating pag-uusapan. Meron ka bang malaking pangarap, kaibigan? Dreamer ka ba? O di naman kaya ay yung ginagawa mo ba ngayon ay yung dream job? Do you love what you do? Ay napag-uusapan natin tonight. And joining us para sa ating kwentuhan, masaya at makabuluhang kwentuhan. Itong taong to nakasama na natin last month and alam ko he's someone na talagang laging pinupursue ang kanyang dreams. Ayan, youth speaker, ukulele ambassador. Ayun talaga yung gusto kong banggitin ukulele ambassador and accidental writer, si Vinci Glodove. Invento ko lang lahat yun. Ukulele ambassador. Yeah, we promote ukulele kasi it's maganda sa mga youth. Aside from, diba, isa-set aside mo sila sa mga bisyo or anything that they do. At nagtuturo ka? Yeah, we promote other things kasi usually mindset ng mga bata, pag tinanggal mo sila sa isang specific na game, like for example, Dota, lilipat lang sila ng LOL, parang gano'n. So why not give them something na music, parang ukulele. Madaan-dali. Bakit ukulele? Organic yung tunog, tapos hindi mo kailangan ng mga effects, tapos cute. Ayun yan cute. Parang ako, pag tinignan mo ko, at least may mapuri kang cute. Ang cute nung ukulele, ganun. So itong ukulele na to, talagang ilang taon mo siyang gaano ka nakatagal? Magit 1 year pa lang Kasi, okay. Bagong-bago. Sobrang dali kasi niya. Pero dati na ako nagbabanda kasi. So, nag-shift lang ako. So, madali na nga sa'yo mag-adjust. Madali talaga. No? Ayan. Tsaka, isang accidental writer. Yan, totoo na yan. May book ka, wala pa? Publisher, tinatapos lang. Proof. Tapos, namimili pa ako kung saan ipapasa. Pinagpe-pray ko kung saan. Okay. So, ayun. Kwentuhan mo naman kami. Ano yung magiging content nun? It's all about social media. How yung mga young people use their social media accounts. Parang may ano siya, comedy side pero may learning side. So, halimbawa, isang quote na ginamit ko doon, beauty today is in the eye of the liker. So, sin-explain ko doon na maganda ka regardless sa dami ng likes or sa dami ng comments. Period, maganda ka. You don't need people's approval para malaman mo maganda ka. Oy, may kasama si Vinci. Ayan, si Kevin Parungaw of Happy Printies. Yan. Ayan. Galing din yan, student leader yan. Oy, nice. Welcome. Hello. Ayan, ito Vinci, anong may working title na yan, di ba? Yes, oo. Medyo hitting yung social media epal. Social media epal. So hopefully this year, I mean, mahabol ko yung sa MIB. Ito ba Taglish ba yan? Taglish. Okay. Philglish. Philglish. Yun yung tama. Oo nga naman. Philglish. Ayan. Okay, si Vinci ang makakakwentuhan natin about dreams. And baka meron kayong gustong i-share mga kaibigan ano ba ang inyong dream job? Pwede po ninyo yung i-FB sa atin or i-tawag 654-3322 local 401 or Skype us DZAS 702. Batiin ko lang, nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon si Kit Hervias ng Dream Builder Ministries ng Mekawayan, Bulacan at sino pa ba? Ito, happy birthday din today kay happy birthday. Sana nakikinig ka. Si Joan Erandio, of course, ng DZFE. Happy birthday. And Minda Pasiola and Isaiah Miralles, May Antonio Hamilcar Rutakio, Jong Sihera, at sa lahat sa inyo, happy birthday, Ate Kelly Grospe. Ano mo to? Kapatid? Sister-in-law.
Okay, happy birthday, Ate Kelly Grospe. Ayan. Vinci, baka meron ka munang gustong batiin? Ayun. So, mabilis lang. So, first is Jessica Manalad, near Navia. Kits, Renz, si Sir Gary Reala ng Cuneta Astrodome. And yung mga, NCR District ng 1 NIRM Church. Si John Santos, si John Arcel, si Christian Dakigan, and Fellowship of Christian Students. Salamat po. Ano pangalan ulit ni brother? Kevin. Bati ka, Kevin. Oh, ayan. Binabati ko po lahat na nakakilala sa akin. Hello Kevin, po. Pakilala ka, Kevin. I'm Kevin Parungaw. Binabati ko pala yung friend ko na kalabas na ng hospital, papagaling ka lalo. Kevin ay estudyante or working? Business po. Oh, okay. Anong klaseng entrepreneur? T-shirt printing. Talaga. Okay. Naku, ang dami niyan ngayon, ha? Ano yung, mo? Sige, pag-usapan natin mayaman. Oo, magaling yan. Ayan. Sige, patungkol sa dream job ang ating pag-uusapan. Si Vinci, youth speaker, at nagiging topic mo to, no? Yes, madalas. Yung patungkol sa dalas. Oo. About dreaming. Mm-hmm. Yung mga kabataan ngayon, ano yung kapag pinag-uusapan, ano yung reaction nila patungkol sa mga, are they excited kapag pinag-uusapan nito? Kasi ang madalas na nalalaman natin, pag love, talagang, ayan, yung topic na gusto nila. Yan. How about dreams? Well, kasi sa experiences na rin na nakuha ko, naipapackage ko siya ng maganda. Pero usually stereotypical Pag sinabi mong speaker, nakaka-boring, nakaka-antok. So, I find twist. Sinasamahan ko ng humor. Tapos, inaatake ko both yung mind and heart nila. Mm-hmm. So, inexplain ko sa kanila yung fear of loss. Mm-hmm. Nung pag hindi nyo tinupad yung pangarap nyo, what's at stake? Tinasabi ko rin sa kanila, worst thing na pwede mong gawin sa buhay mo. Mm-hmm. Ayun, like ko tanong yun Minsan yun ang panimula kay, what's the worst thing that you could do to your life? Mm-hmm. Sasabihin nila, magmahal ng maling tao, mga ganon. Minsan, love pa rin, love. Tapos, sasabihin nila, pag nagbisyo, ang sabi ko sa kanila, working on a wrong job. Mm-hmm. Tapos, paano yun? Kasi, if you would analyze, 60 or around 70 or 80% of your life, pagkatapos mo mag-aral, nakatutok na sa trabaho mo. Mm-hmm. Considering you're working on a wrong job, meron kang 80% na sinasayang sa buhay mo. Mm-hmm. Kung nasa mali kang trabaho. And to think na nahihirapan ka na sa bagay pa na ayaw mo, sobrang hirap nun. Sobrang parang slow death yun. Pag sinabing maling trabaho, ano yung like for example, hindi mo naman talaga gusto na like for example, ako, doktor ng hayop. Mm-hmm. Nakikita ko yung sarili ko na hindi ko passion yung mag-alaga ng hayop. Kasi hindi ko sila nakakausap. Mm-hmm. so naisip ko, although may mga naimit ako na ibang tao na mukhang hindi, gusto ko yung tao, interactive. So parang inisip ko, I gave the chance pa rin, natapusin ko yung course ko, Animal Husbandry. Then, pulimit ako sa totoong gusto ng puso ko. And true enough, never ko pang nasabing nagtrabaho ako sa kasi ini-enjoy ko And ang bilis ko nag-excel kasi gusto ko yung bagay. So I've been blessed with the opportunity na bata pa lang makita ko na yung gusto ko. Ayun. Last time na na bumisita ka dito, bilang background kasi baka yung iba hindi nakapakinig last time. Yep. Ang tinapos mo, vet. Animal Husbandry. Tapos, okay. Siya 4-year course. Okay. Tapos, nag-extend ako ng 1 year to took up my medicine. Mm-hmm. Kaya lang nakita ko, it wasn't for me talaga. Then, kasi gusto yun ng parents. Gusto ng parents yun. Dahil mga doktor din ba? Yes, mga vet din? Ganon, yan sila. Okay. Yeah, vet sila. Sila. Bilang pag-honor sa kanila, yes, talaga honor, tinapos mo. Mm-hmm. Oo. Kahit na medyo... Yes, yeah. Well, mahirap din yung school namin kasi si LSU yun. Yun talaga yung course na ino-offer nila. Okay. So parang, yun. Sa restaurant, specialty nila yun. Specialty ng school. Kaya parang sobrang hirap talaga. Pero, yung mga panahon na kinukuha mo ang isang kurso na parang ang layo naman sa gusto mo,
anong nangyari? Naging okay ka sa yung standing mo? Yung grades ko lahat, parang galing sa parlor. Kulot lahat. Kulot? Tres, ganun. Okay. Tapos ang mataas ko, English, PE. Basta non-relating dun sa mismong course ko. Alam yun ng mga classmates ko. Alam ng parents mo na ganun. Pinapakita mo ba sa kanila? Oo, honest naman ako sa grades ko. Kasi wala akong baon pag nagkataon. Every time na makikita nila yun, ano yung magiging reaction nila? Kasi given talaga yung course namin mahirap. Okay. So para siyang mahirap talaga eh. May math siya, may science din, tapos may memorization. Like, alam mo, quiz mo 100 pages. Parang ganun siya kahirap. Sobrang hirap. Parang kinompress siya na tao. Na ng tao. Buti natapos mo, Grace na agad yun. Di ko nga rin alam kung paano. Kung ulitin ko nga din ulit, parang mahihirapan pa din ako. Pero kung bibigyan ka ng chance na makapag-aral ulit, anong course? It's either anything about management, business, or communication. Okay. Ayun kasi talaga yung gusto mo. Nalaman ko na lang na gusto ko pala yun. Kailan? After graduation. Talaga? Prior to taking up, ano bang tawag sa course mo ulit? Animal husbandry. Animal husbandry. Let's call it veterinary medicine kasi yun naman yung course nun. Ano yung gusto mo? Wala pa talaga. Wala talaga. So kahit na anong sabihin sa'yo talagang... Kasi nga di ba, like what I've said last session natin, wala naman talagang... Kasi I don't think na pag nakagraduate ka, guaranteed maging kang negosyante eh. So mas gusto ko lang magnegosyo. Parang nandun lang, gusto ko actually music before. Gusto ko mag-conservatory. Kaya lang, sabi ni Mami, wala naman daw kikitain doon. So kinalimutan ko na rin siya. Okay. So parang wala. Isa ako sa mga tamang audience na pagsabihan ng message ko ngayon. Find something that you really love. So that's why may burden ako na explain sa mga tao na as early as possible, find something na you really love to do. Kung ano yung binigay sa'yo na gift ni God. Ayan, sige, pag-usapan natin yan. Pursuing your dream job. Yeah. Pag sinabi nating dream job, syempre, ikaw lang naman yung nakakaalam, di ba, ng gusto mo. Yes. Pero where do you start? Influence. Malaking factor yung influence ng environment sa'yo kung ano yung pinipili mong craft. Pero, kasi minsan, isang pamilya, di ba, isang culture lang, pero nagkakaroon ng iba't ibang gusto. Kasi kagaya nga na sinabi ko dati, nung pinanganak tayo, sabi din ni God yun, di ba, childlike faith. I call it genius. Genie in us sa mga bata. Lahat ng batang matalino eh. Kaya lang, nung lumaki sila, lagi silang sinasabihan ng magulang na wag yan, masasaktan ka, hindi ka pwede, hindi mo kaya yan, baka mahirapan ka lang. So, nasusuppress yung mga talent ng mga ibang tao. Maraming tao, maraming bata. Tapos, kung titingnan natin yung mga batang sinasabi nating prodigy, mga genius, sila yung mga sinusuportahan ng mga magulang. Kaya nag-excel. I don't think wala sa genes eh. Hindi lang aware yung mga magulang sa nagiging epekto ng sinasabi kaya nila. Kaya matindi talaga ang responsibility ng parenting with regards to the growth ng bata. So sa akin, kung paano naman ako nagsimula, based on needs na rin specifically kasi 'di ba, hindi naman kami mayaman, squatters area. Tapos influence nung environment ko kasi sa palengke ako nakatira. Palitan ng consumerism. Tapos na-encounter ko yung poverty. Na-encounter ko, hindi naman mismo ako, yung mga taong sa paligid ko. Na-experience ko, nakakita ko ng bata, ang kinakain asin. Tapos walang mainom, iniinom yung alak ng tatay niya, ganun, sa batang edad. So parang naisip ko, nagkaroon ako ng burden na bata pa lang, I wanted to be rich para I could give something to other people. And noon pa rin ba talagang alam mo na sa sarili mo kung ano yung interest mo? Hindi pa solid. Nangyayari lang siya pag nag-arise na yung needs eh. Halimbawa, wala ka na talagang pera, wala ka na talagang hihingan ng tulong. Or kung meron man, iniisip mo, kaya mo itong lutasin ng sayo. So parang nangyari lang siya nung na-involved na ako sa mga mentoring, sa mga seminars. Malaking tulong talaga yun. Malaking tulong talaga yung exposure mo na maipaliwanag sa'yo
na meron kong obligation bilang Christian, bilang tao. Naalala ko isang quote, ang sabi niya, the best way to help the poor people is not to be one. Kasi mababawasan yung bilang ng mga poor people. Tama and naman. of course, not to belittle yung mga may hirap, pero makakatulong ka sa kanila to provide jobs. So, ayun. So, itong pursuing your dream, of course, kailangan mo na ma-identify kung ano talaga yung job mo. Gusto mo. Pero, may mga pagkakataon kasi na hindi mo rin alam kung ano yung gusto mo eh. Diba? So, may mga tanong sa akin, paano daw ba malalaman yung gustong gawin? And this is something Googleable. Nag-google naman to, pero I applied it to myself and it worked for me. Una, ano yung gusto mong gawin na kahit hindi ka bayaran, gagawin mo for other people? Like for example, you like to cook for other people. Probably, may binigay sa yung heart si God na mag-business or magtrabaho with regards to sa pagluluto. Or kung gusto mo naman, nasa stage to perform, sing, dance, or tumulay sa miswa. Iba-iba kung anong talent mo. Siguro meron kang gift to perform. Pwede ka mag-artista, pwede ka mag-Broadway, diba? Pwede ka mag-perform somewhere else. Or mahilig kang magsalita, mahilig kang mag-advise, pwede ka mag-pastoring, pwede ka magtrabaho sa FEBC, sa CBN. At maging DJ. Maging DJ. ng Heartline. Tapos halimbawa, ako, titingnan ko itsura ko, hindi naman ako pogi. So, pwede akong maging DJ. Writer. Pwede, ganun. That's why I'm here. Oy, di ba nag-try ka mo na magano? Pero I think it's not yet my season. May pinapagawa pang iba. Siguro yung writing muna. Actually, nakakatawa eh. Minsan binabasa ko yung sulat ko. Parang ang pogi ko pag binabasa ko. Ang galing naman ito, nakakatawa siya. Tapos nakaka-inspire. Tapos ako pala yun. Ang tawag doon, self-confidence. Wag lang sobra. At least meron. Yeah. Di ba? Ayan. Next question. Di ba sabi mo, ano ba yung trabaho na kahit na hindi ka bayaran, gagawin mo pa rin? Magsusunod. Ang next doon, tingnan mo yung belt ng katawan mo. Baka kasi maraming gusto mag-basketball, yung talong nila hanggang sardinas lang, ang liit. It's not din possible. Halimbawa, hindi ka maputi, tas gusto mong gusto mong mag-artista or gusto mong pagandahan ng contest, maybe it's not for you. Kasi, example ganito, si LeBron James, no? Diba? Well, hindi siya pwedeng maging, kung ano mang pwedeng pasukin niya. Hindi pwede mag-bilyar, masisira niya yung bilyaran. So, parang, yung physique mo, kung ano yung ginawa mo, tapos, But there are people, na talagang, kahit naman wala sa build nila, talagang nagagawa pa rin. May effort. Pero dun nga masasabi mo na gusto mo talaga isang bagay, that's why you do it. That's why you love it. Once kasi na gusto mo talaga yung isang bagay, gagawa ka talaga ng paraan you can move to be mountains. better. So, ayun. So, may pangatlo ka ba bang dapat na may dadagdag ka pa? Well, una dapat siya, ipag-pray mo kung ano ba talaga yung gusto. Yun yung important. You pray for it. And ask people na magsasabi sa'yo kung ano yung strength mo. Because sometimes, hindi mo naman napapansin. Hindi mo na siya papansin. But sa'yo, Vinci, ano yan? Na-discover mo na lang? Kung saan ako masaya. Okay. Saan ako parang na-excite gawin? What brings me excitement? Plus, sinasabi na rin ng mga tao sa paligid mo. Hindi lahat, pero marami nagsasabi na, okay ka pala. Okay. So, yun. Kasi sa una naman talaga, di ba, walang nagsisimula ng magaling ka kaagad. Wala. Di ba? So, yung iba kasi, nadi-discourage eh. Di ba? Sa pag may mga gusto silang gawin, kaya lang magta-try sila, kaya lang parang hindi okay yung ginagawa nila. Yes. Di ba? Yun yung exciting part sa pagiging buhay. Sabi nga, di ba, 2 greatest days in your life, the day you were born and to know the reason why you were born. Yun the reason why you were, to know the reason why you were born, yun yung exciting part. Yun yung hahanapin mo. Hindi yung something that is given to you by God. Kasi part siya ng pagsisik mo sa Kanya eh. Hanapin mo sa Kanya yung purpose mo kasi siya lang talaga makapagbigay ng purpose mo. Kasi kung sino yung gumawa ng isang gadget, sila yung kayang gumawa ng isang purpose kung bakit siya ginawa. So, itatap talaga si God.
Ayun. Ayan, si Vinci Glodove ang kasama natin, mga kaibigan, hanggang 12 midnight. Ang tanong ko sa inyo, ano ba yung dream job ninyo? Pwede nyo yung i-share sa atin sa Facebook, Heartline FEBC, o kaya itawag 654-3322 local 401 plus 402 plus yung Skype natin, DZAS 702 hanggang alas 12 ng hating gabi po tayo magkakasama, and more about dream job ang ating pag-uusapan later. Doing what you love and loving what you do. Dito yan sa Heartline Youth Edition. We'll take a break. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline. Lord, I saw your face last night when I looked in the sky. You were smiling. You told me it would be okay. You would make a way in my dark times. Every time I hear your voice, and every time I feel your touch, lets me know that I can face tomorrow one more time. When all my friends go away, I'll be glad to say you're still near me. Even when the wind blows by, I feel warm inside. You're so lovely. You, every time I hear your voice, and every time I feel your touch, lets me know that I can face tomorrow one more time. I need you, don't leave me. Without you, I can't survive. I need you, don't leave me. Without you, I just can't survive. No, I can't survive. Every time I hear your voice, oh my Lord, oh yeah. Every time I feel your touch, I feel your touch. Lets me know that I can face tomorrow one more time. One time, Lord, I can face tomorrow. You will walk me through my pain, and so walk me through my pain. Yes, I know that I can face tomorrow one more time. One more time. One more time. Yeah. Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different. And you've been trying for so long
to find out where your place is. But in their narrow minds, there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a minute. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Those words cut deep, but they don't mean you're all alone. And you're not invisible. Hear me out. There's so much more to life than what you're feeling now. Someday you'll look back on all these days, and all this pain is gonna be invisible. All invisible. So your confidence is quiet. To them quiet looks like weakness, but you don't have to fight it, 'cause you're strong enough to win without a war. Every heart has a rhythm. Let yours beat out so loudly that everyone can hear it. Yeah, I promise you don't need to hide it anymore. Oh, and never be afraid of doing something different. And dare to be something more. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Yeah, the words come deep, but they don't mean you're all alone. And you're not invisible. Hear me out. There's so much more to this life than what you're feeling now. And someday you'll look back on all these days, and all this pain is gonna be invisible. These labels that they give you are just 'cause they don't understand. If you look past this moment, you'll see you've got a friend waving a flag for who you are and all you're gonna do. Yeah, so here's to you, and here's to anyone who's ever felt invisible. And you're not invisible. Hear me out. There's so much more to life than what you're feeling now. Yeah, someday you'll look back on all these days, and all this pain is gonna be invisible. It'll be invisible. 10:35, Hunter Hayes with Invisible, and ang Katinas with One More Time. Kayo ay nakikinig pa rin sa Heartline Youth Edition. Dito po yan sa 702 DZAS. Happy listening to Alan Tuazon ng South Korea. Ayan, happy listening and more power sa inyong programa. Ayan, sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang bahagi ng Asia, ng US, saan pa babasa, nasaan man po kayo sa buong mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Vinci, baka meron kang mga kaibigan abroad? Ulit. May nakikinig daw si Doc Peter Lazaro. Tapos yung dito naman sila Eman, sa Life Giver Church, baka makalimutan ko. Saan ang Life Giver? Pasig. Ah, okay. And other Life Giver din kasi magaling sila mag-plant ng church. And okay. Si Eman, yung drummer. Ayun. And kay Jonathan Clerigo, magandang gabi rin. And join kayo mga kaibigan. Ang tanong natin for tonight ay ano ang iyong dream job? Sabi ni Jonathan dito, professor or writer?
Sabi niya, ang dream ko as a writer becomes my ultimate pursuit kahit pa in the process ako of completing my master's degree in industrial relations. And from Raquel Endozo, ayan, dream job ko ang trabaho ko ngayon. Si Raquel ay assistant ni Ate Maloy sa Lumbides. And tumutulong din sa Okido, the 414 Kids Show. Ayan, happy listening din to Ate Flor Miranda na, nako, tagal na, 25 years ng tagapakinig dito sa DZAS. Nako, mga higit pa sa suki ang dapat maitawag sa inyo at may loyalty award na kayo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. O sige, batiin ko lang, nakikinig daw yung tatay nung girlfriend ko. Hello po, sir. Bakit ba nahihiya ka? Kailangan demure. Tagasan sila? Pasig sila. Dito lang din. Malapit sa area. Ayan. Okay. Dapat ba ganon? Kailangan. Pati parents nililigawan. Pero ano naman yan talagang sobrang mong pinag-e-effortan din. Yes. May verse nga ako na ginawa seek first the mother and the father and the daughter will follow. Joke lang. Pero, dali lang tumaiba lang tayo ng konti. Yes, na-love na naman tayo. Maiba lang tayo. Kasi, inopen mo yun sa mga magulang Yeah. Bago mo niligawan yung girlfriend mo, pinagpaalam mo ba muna sa parents na liligawan mo or inuna mo muna si girlfriend? This is crazy. Sorry. Sabi nung parents niya, especially her dad, sino, boyfriend ni sa? Nauna pa po kayo. Sabi ng tatay mo, girlfriend na kita. Diba? Rock and roll. Sabi ko, yes, alright. So, ayun, pero... Nililigawan mo pa lang nun si Yes, si pero minute ko muna yung parents niya bago ako magsabi na liligawan ko siya. Ang gandang move nun. Kasi, kasama sila sa liligaw. Kasi kasama sila sa papakisamahan mo. Kahit kasal lang kayo. So, I think ayun talaga yung magandang yung magandang, yung pattern. Before the girl, paalam ka muna sa magulang. Yes. Diba? Ayan. And even sa mga naman, kapag magpo-propose ka na for pati sa mga friends din niya, nagpaalam din ako. Okay. Bakit naman pati sa mga kaibigan? Para hindi ako pagsasalosan ng mga kaibigan. I see. Awkward. So, share ko lang. Lit ko nga. Sabi ko, di ko lang paano ko sasabihin na gusto ko yung kaibigan ninyo. Bonfire pa yon. Nag-ice pa ako ng bonfire, tapos nagpaalam ako sa friends niya na I like her and I want to pursue her. Pero hindi ko pa siya girlfriend. Okay. So, ano to? Mix boys-girls? Or boys-girls. Nag-Marinduque tour kasi kami. Wala si girlfriend? Nandun din siya. Andun siya. Kaharap din siya. Tapos nawala din siya. Lumiit din siya. Paano kami lumiit? Ayun. What do you say? I mean, what did you say sa parents pala muna? Para yung mga kabataan yung mga hindi naman masyadong kabataan na gusto magpaalam din sa mga magulang. Ano yung... hindi naman medyo flash pero pinatunayan ko sa parents niya na somehow I can provide for your daughter. Namasyal kami nanood kami sine, dala yung sasakyan ko, tapos kumain kami sa isang medyo classy na restaurant. Tapos after a week, nagda-diet na ako. Tipid ulit. Pero yun, I mean, it's parang automatic na yun na since sinama ko po kayo. Nanood kami basketball game nun. Oo nga pala. Nakwento mo na yan yung kasama yung parents. Yun. Tapos once a month, I make sure or any moment napupunta ako sa bahay nila and nagdadala ng kahit anong maibibigay. Once a month lang? Di ba masyadong yun? Malayo din kasi ako. Pero may regular naman. Siguro twice a month. Ganun. Sa bahay nila. Lagi mo siyang pinagpapaalam pag lalabas. Hindi nga minsan. Hindi siya kasi nagpapaalam. Okay. Ayan, happy listening sa mga kapamilya, mga kaibigan, ng girlfriend ni Vinci. Ayun lang. Nawala tayo sa dream. Pero pasok din siya dream girl. Dream girl. Yeah. Share lang ako ng quote. Malaking factor sa mga lalaki. If you want to succeed in life, find someone who would help you. Yes. Kasi biblically speaking, share ko to, sabi to ni Pastor Ray, yung 3M. Crizaldo. Find your maker, your mission, then your mate. If you know your mission, yung maker, si God, tapos you know your mission, which is your dream job, let's just say, then you find someone in your life na pwede mong tumulong sa'yo
Kasi alam ni God na yung purpose mo sa mundo, hindi mo siya kayang gawin lang mag-isa. So, ginawa ni God si Eve for Adam. And I'm really happy with Adam kasi wala siyang biyanan, no? Tama ka dyan. Tama. Pero mabait ang mga biyanan natin. May nabasa din akong ganyan, Vinci, patungkol sa role talaga, yung mahalagang papel na gagampanan ng babae sa magiging estado sa buhay ng lalaki, sa career niya, ganon. So, ayan, you have to choose really really carefully, 'di ba, sa magiging wife mo. 'Di ba? Happy listening kay Kuya Edgar Topico and kay Ate Michelle, nako. Ayan, ng CCF. Nako, miss ko na to. Hello po sa inyo, Kuya Edgar and Ate Michelle. Hope to see you soon. Ayan, may nakita tayo dito, Vinci, yung mga dream job. Ano-ano ba yung sa survey na ginawa? Ito yung mga lumabas. Sa UK naman ito. Pilot, dyan yung working for a charity or non-profit organization, yung pagiging writer, tapos photographer, musician, sports trainer or coach, Formula 1 racer, and rally driver. Ano ba tong rally driver na to? Yung mga driver na nagrarally sa Mindoro. Ganon. Mga pinagdadrive sila. Actor, journalist, and artist. This would be a perfect question, I think. If money wouldn't be an issue, anong gusto nilang i-pursue? Pag walang issue ng money. Kasi ganun eh. May mga nakausap ako na nag-OJT yun dito sa DZAS. Anong plano nyo after ng graduation? Saan nyo gusto magtrabaho? Sabi nila, kahit basta kikita ako ng malaki. Ganon. Kumbaga, ang pinaka-konsiderasyon talaga nila kung saan sila kikita ng malaki. Kahit ayan pa man ay pero, ang layo sa pinag-aralan nila. Or ikat ko yun. It's a parang band-aid principle na totoo. Pag sinabi ng tao na gusto na ng malaking pera, nakatago yung mas malalim na reason kung bakit yun. Ang gusto na respect. They associate earning money na malaki with respect. Kasi nakita nila pag marami silang pera, mas respetuhin sila ng tao. Kasi I mean, kung halimbawa, it's not just providing for the family. But yung respect na ma-earn nila. Kasi parang ganito. Halimbawa, kung example lang, kung may genie, people would, sasabihin ng genie, ano gusto mo? Gusto mo maging mayaman? Pag gusto mo lahat makuha lahat ng bagay na gusto mong material, in the end, pag walang respeto, walang pagmamahal lahat ng tao sa'yo, ipapalit mo lahat ng kung anong meron ka just to gain that respect. And appreciation ng pagmamahal. Totoo naman. So, dapat, ako sinasabi ko, don't let money be your driving force. Kasi nasusukat lang siya Kahit magkaroon ka ng maraming pera sa mundo, kung wala yung respeto ng tao, wala yung pagmamahal ng pamilya mo, pag mag-isa ka na, wala nang magagawa yung pera mo. But we cannot blame them naman, diba? Oo naman. Malaking factor yung pera. Gusto nilang suportahan. Lalong-lalo na yung mga lumaki talaga sa hirap. Hirap. Ayun talaga yung goal nila talaga to provide for the family. Practicalities Kaya naman tayo naging steward. Para mag-bear ng fruit, which is money din. Kung ikaw yung nasa ganong kalagayan na may mga gusto kang bagay na i-pursue, but pag-uusapan yung pera, hindi talaga siya ganon ka financially rewarding sa ngayon, ano ang gagawin mo? Natanong na yan. Halimbawa, artist ka. Di ko sinasabi, guys, na sa mga nakikinig na if you want to pursue your passion, quit your job, then do it immediately. No, do it part-time. Sa mga open time mo, doon mo i-pursue yung gusto mo. Like, for example, kung gusto mo talagang maging artist, like you want to draw, habang wala kang pasok ng Sabado-Linggo, aralin mo yung craft mo. Darating yung time, mas tinatawag ka na nung craft mo kasi napagbalanse mo yung oras mo and nagagawa mo perfectly yung craft mo while doing your day job. Kaya ako nag-i-events, kaya ako nagsi-sales. Kasi alam ko, hindi naman palagi okay yung pagsusulat, hindi naman okay palagi yung pagtotok. So, nagiging practical ako at aside. Kasi you need to provide for yourself din. Oo. So, do it part-time. Yun ang masasabi ko.
do it part-time. So, wag mo muna syempre iiwan ang iyong day job, work on your yung gusto mo talaga, and then eventually pag kumikita ka na, yon, pwede mo na siyang iwanan. Nangyayari to sa mga kabataan na nag-aartista. Hindi lahat naman pag nagkaroon lang ng isang commercial, nag-quit na sa pag-aaral, they would end up walang natapos kasi parang pinili nila agad yung. Kasi sabi nga natin dati, you work on your season. Kung season mo mag-aral, then do it. Kung meron kang gustong idagdag, hindi mo siya ipapalit, idadagdag mo lang. Okay. Yes, mo, nag-aaral ka, you want to do this, gusto mong sumali sa isang contest or nagganon, isingit mo lang siya pero wag mo iiwanan yung role mo bilang estudyante. Yun yung totoong makakatulong ka sa parents mo. Oo. Ayun. Isa pang question dyan ay, yung iba kasi stuck sa kanilang work nila, di ba? Although parang connected din naman sa kaninang tanong natin, gusto man nilang umalis, that's all they have. Di ba? I think it's all about perception. Maraming tao kasi, normal sa tao ang ayaw ng change. Kasi change brings discomfort. Once na umalis ka sa nakasanayan mo, magsisimula ka na naman ulit. Well, it's always been like this. You always make excuses. You always find reason para wag gawin yung isang bagay. Kahit, alam mo naman, sabihin natin hindi talaga imposible. Kahit, I believe, meron kang 2 hours, 1 hour na pwedeng isingit para magawa yung totoong gusto mo or dream job mo. Or, kung sa tingin mo malayo ka sa dream job mo, baka hindi yung pa nakikita kasi yung sarili mo na pwede ka dun. Kasi mababa yung skill set mo, wala ka pang experience, wala ka pang connection, then do something about it. And soon, mararating mo yung gusto mo. Kausapin nga natin si brother dito kasi itong si Chris, no? Hindi, Kevin. Magaling yan. Magaling yan. Hina ko talaga sa pangalan. Ayan si Kevin. Kevin, sige. Kwentuhan mo naman kami, konti lang. Si Kevin ba, dito ka na lang sa kabilang mic. Si Kevin ba ay bago naging negosyante ay pumasok muna sa ibang anong trabaho mo before or na talaga yung ginagawa mo? Before, yung unang experience ko, nag-study ako. Then anong tinapos mo? IT. IT, okay. Pero bago ako nag-IT, nag-work student ako. Sales din yung una kong naging work. Nagbebenta ako ng mga DVD, gano'n. DVD, PSP and everything. Tapos tumagal yun ng almost a year kasabay ng pag-school ko. Okay. Doon nag-start yung yung parang meron pala akong talent sa ganun. Na-practice mo ba yung IT mo, yung pagiging IT? Na-practice ko siya pero hindi yung totally na gusto ko. Siguro dahil kaya ako nag-IT dahil may ako sa computer before. Okay. Doon nag-start. So parang kala ko so never kang nag-work sa isang company? Yeah. Okay. Talaga. So nag-business ka na agad? Tapos nung nag-school ako, na-invite ako sa isang entrepreneur na company. Then doon nag-start din kasi nung nag-network ako. Nag-networking ako before. Okay. Yun. Sabi ko, okay na yun. Mas nag-networking ako before. Then ang ganda nung track nung ang daming nabasag. As in, naging dead to self ako dung time na nag-network ako. Talagang umabot nag-almost 5K a week. Kasi yung kita mo malaking malaki na. Lumaking kita ko noon that time. Kasi, paano ba? Iba yung turo. Okay. Iba yung turo. No? Pero ano yung papaano ka napunta sa ginagawa mo ngayon? Ngayon napunta ako, parang nangyari kasi nung after ko mag-network, maraming nangyari, marami akong na-realize that time. Do parang tama si Kuya Vinci, kahit marami kang pera, pero yung pera mo hindi mo nagagawa, parang naging future oriented ako that time. Na hindi ko na napansin yung family ko. Na dumating sa time na meron ako isang yung girlfriend ko kasi namatay siya. Okay. 5 years girlfriend ko namatay siya. Then doon yung nag-breakthrough ng buhay ko na as in nawala lahat.
Kasi pinili ko yung network ko before. Kasi laki nakita ko, tapos iwan ko ganun. Tapos, after 2-3 months, kinuha siya ni Lord. Then, Anong kinamatay? Nagkaroon siya ng cancer. Anong cancer? Lymphoma. Oh, I see. Yun. Tapos, okay. then, doon na Tissue. breakthrough. Doon nag-breakthrough yung buhay ko kasi... So, parang pinagsisihan mo na parang hindi mo siya nabigyan ng sapat na oras. Hindi ko siya nabigyan ng sapat ng oras, hindi siya nabigyan ng sapat ng panahon and everything, pagmamahal. Ganon, haplos talaga eh. Ganon, kasi naging ko eh. Well, ang thinking ko kasi noon, kapag mayaman na ako, madali na lang yung oras. Ganon yung thinking ko, na di ko naisip na mayroon palang mas better so, pa. binitawan mo yung networking and nag-business ka na. Tawag doon, bumagsak na. Nasadsad na. Kasi naiwan ko na sila eh. Wala na akong time, ganyan-ganyan. Then, nag-reflect ako sa mga nangyari sa akin. Then, maganda, hindi ko pinagsisiyan na wala akong network. Kasi yung lahat ng learnings ko sa network, na-apply ko ngayon sa business ko. Is there something na gusto mo talagang gawin? Yung pagde-design ng mga shirt, ng mga Parang na-develop na lang din siya. Na-develop na lang din yung pag-print ko ng t-shirt. Tapos parang, astig, ganyan. Ito bang suot mong t-shirt mo ngayon ay produkto mo? Hindi naman. Hindi. Bigla. Sample. Pero ang maganda doon, isang bagay na natutunan ko about dream job. Hindi talaga siya... di mo siya agad madidiscover. Parang out of curiosity muna siya hanggang sa nagko-curious ka na, nagtatanong ka na, tapos hanggang sa ginagastosan mo na siya. Yun yung isang bagay na natutunan ko. Kasi pag gusto mo na yung ginagawa mo, parang kahit di ka bayaran, gagawin mo siya. Ganyan yung nararamdaman mo ba sa work mo ngayon? Ganyan yung nararamdaman. Parang pag binayaran ka, sobrang saya lalo kasi binabayaran na yung gusto mong ginagawa. Ilang taon ka na, Kevin? I'm 24. 24, negosyante na. So, gaano na katagal yung business? Almost 1 year na rin. Actually, online siya pa rin siya. Pero, online. Pero this year, sana magkaroon na ng shop talaga. Wala T-shirt lang. And ang maganda pa dyan, talagang na-enjoy mo yung ginagawa mo. Yes. And negosyante ka, so mas marami ka. Sabi nga nila, negosyante, mahawak niya oras niya eh. Yun yung maganda. Tagasaan ka ba, Kevin? Caloocan. Caloocan. Tsaka nakaka-bless kasi mas maraming time din sa church. Okay, maraming salamat, Kevin. Baka may gusto kang batiin. Binabati ko pala si Camille, magpagaling ka, yun ulit. Kakawin niya lang kasi galing siya ng ospital. Sana magpasaway sa nanay mo inom kang gamot. Sino ba yung Camille na yan? Galing ka. Tsaka wala kang Si Pastor Ronald. Si Pastor Ronald na. Ay, Pastor Ronald. Sa Timo Pagmahal. Tsaka yung sa church ko, mga pastors ko sa church. Yung mga youth ko, din sa YP. Yun, lahat ng ministry ko. Yun, maraming salamat po. Salamat, Kevin. Volunteer ng Love Struck si Kevin. Yes, sir. Oo. Ayan. Mahalaga talaga, na sabi nga ni Kevin kanina, malaking bahagi din yung mga natutunan niya from seminars na pinupuntahan niya. At ikaw din, ganun ka. Kasi sabi mo, patuloy ka pa rin nag-aaral hanggang ngayon 'di ba? So, sama rin siya sa mentoring group. Kaya nakakatawa. Siya rin nagtuturo. Okay. Ayan, pag-usapan pa natin yan maya-maya yung patungkol sa ating mga dream job or ano ba yung mga kailangan natin gawin para i-pursue kung ano ba talaga yung talento na meron tayo. Ang sabi nga your passion should give you your paycheck. Agree ka ba doon? Oo. Ngayon nagagawa mo na. Kasi if hindi siya nagbibigay ng paycheck, tawag doon hobby. Oo. Hobby lang siya. Sayang naman. Sayang. Ayan, 4 minutes before 11 p.m. Kayo ay nakikinig pa rin sa Heartline Youth Edition with Vinci Glodove na isang komedyante, youth speaker, ukulele ambassador, and accidental writer. Magbabalik po tayo dito sa Heartline Youth Edition. You're listening to Heartline with DJ Dave Rotacchio. Standing here in your presence, in a great show
my perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake. Draw me close, stirred by grace, and oh, my heart is yours. Oh, fear it moved, breathe you in, lean into your love. Oh, your thank you, Jesus. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by your splendor of your face, my secret place. I'm wide awake, drawing closer by grace. Oh, my heart is yours, and all fear removed. I breathe you in, I lean into your love. Oh, your Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. And I'm wide awake. Draw me close, stirred by grace. And oh, my heart is yours. Your fear it moves. I breathe you in and lean into your love. Oh, your
Just to know you're alive. Jesus, come on. You're our desire. Yeah, God. You're all we need. Hearts burn after you, Jesus. You're all we need, Jesus. We need you, Jesus. We love you, Jesus. You are you, Jesus. We need you, Daddy. We need you, Lord. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. And so please remove. I lead you where I lead it to your love. Your love. Yes, you lead it to your love. Yes, you lead it to your love. 8 minutes after 11, Sinking Deep ng Worship Mob. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa Heartline Youth Edition ng 702 DZAS. Hello sa mga nakikinig sa atin online, sa febc.ph, o kaya sa mga nakatutok gamit ang kanilang mga PM radio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Text nyo po kami ha. Ay Facebook pala, sorry. Sa Heartline FEBC para sa inyong mga message, mga pabati ninyo, or ano ba ba? Yung sa tanong natin, of course, ano ba ang iyong dream job? Ito, basahin natin. Coming from Adrian Reyes. Si Kuya Adrian naman, almost 20 years na avid listener dito sa DZAS. Sabi niya, super dream job ko talaga maging teacher, especially magturo ng science sa high school, and praise God, yun yung trabaho ko ngayon. I'm currently teaching high school science, and di ko tinuturing na trabaho lang ito, kundi ministry. Ang goal ko ay mailapit ang mga student ko sa Lord sa pagkokonekta ng pagtuturo ng science sa pinagmulan ni Jesus, at pakigreet naman ng lahat ng members sa UCCP Salinas, and sa school po namin na Eskwela La Madrid of Cavite, and galing naman kay Alvin Suriaga. Hindi po ako nabigyan ng pagkakataong makapag-aral ng related sa pinapangarap kong ECE, and through experience, tiyaga at pagtitiwala sa Panginoon na siyang author ng buhay ko, ngayon isa na akong electronics tech sa isang company, at masaya po ako ngayon. Oy, ang galing naman. Congratulations sa'yo, Kuya Alvin. And sino pa ba? Si Aiko Nagit naman. Dream job ko maging writer, mag-work as engineer sa FEBC. Akalain mo yun, no? O malay mo, di ba? O tawag ka sa sa HR namin. Ayan, kaya nag-take up ako ng electronics engineering. Hello po sa inyo. Hi, Aiko, at kung may mga kasama ka dyan na nakikinig sa atin, ayan, magandang gabi sa inyo. Okay, ang sabi naman ni Joel Natividad dito, a word of caution. You may already have the dream job you've always wanted but never realized it until you lost it because of neglect and self-confidence. It is hard enough to lose a job, but the job of your dreams, it is devastating. Take it from someone who has learned it the hard way. Now I am setting another goal, but is there time enough? 55 na raw siya, at yung arthritis niya. Ayun, meron siyang arthritis. What could I do? Only God knows. Listen intently to His small voice before it's too late. Ano masasabi mo dun? You may already have the dream job you've always wanted but never realized it until you lost it because of neglect and self-confidence. So, pag alimbawa, na miss mo yung kasi kasama yun sa journey, you cannot have it all at the same time eh. So, you could do it again. I believe, well, example, Harlan Sanders, yung may-ari ng KFC, he was 60 years old before niya ma-achieve yung greatest dream niya. So, it's never too late. And if you, well, sa akin kasi,
pag meron akong ginagawa tapos hindi ko siya ginagawa kasi may excuses ako, may mali akong ginagawa. I don't make excuses pag may gusto akong gawin. Parang ganun. Like kung pinapagalitan yung sarili ko. Halimbawa, ang hirap gumising, walang maniniwala sa akin, nakakahiya. Ay, ano ba yan? Pangpogi lang yan. Ganun. So parang sabi ko, sarili ko, gawin ko muna. Gawin ko lang muna. And I believe na pag nakakonect ka talaga kay God in your craft, basta tuloy-tuloy lang. May may quote ako. Pray, work hard, be patient, repeat. Pray, work hard, be patient, repeat. Ganun lang naman ganun yung cycle. Applicable yun para sa lahat ng edad. Diba? Sabi nga sa quote na pinost natin sa FB from C.S. Lewis, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Diba? O para sa ating tagapakinig, yung iba kasi... kung may tanong sila, post lang sila sa page ko or sa sayo. Pwede magtanong. Pwede yan. Hanggang 12 midnight po tayo magkakasama. And kung hindi man natin masagot, post nyo pa rin doon kay Vinci. Anong FB page mo, Vinci? Vinci, VINCI, Victory E. Glodov, GLO. Glodov. Depende kung social ka. Pag social ka, pag ordinaryong Pinoy, Glodobe, gano'n. Ayan. Pero, magandang inspiration din, yung ibang mga tao na talagang in their 40s and 50s nila natagpuan yung success talaga. Maraming ganyan. Marami. Mas marami na ganun. Kasi, yung sinasabi ko nga sa'yo, mas doon nila naramdaman yung takot na it's getting late. Malilate na ako. Kaya nga let's strive sila. Yung iba na di-discourage na parang mawawala na ng loob kasi nga anong petsa na. Sila. Pero kasi nga, nung may time sila na kaya nila at malakas sila, hindi sila naglakas ng loob. Ganito yung nangyari. Nung bata ka, kaya mo lahat, pero konti yung belief system mo. Nung tumanda ka naman, malakas na yung loob mo, pero hindi na kaya ng katawan mo. Nangyayari yung ganun. Kapag ka ganung pagkakataon, di ba? Kapag ikaw ay medyo na may edad na, tapos hindi mo nagawa yung mga gusto mong gawin sana, kahit na anong pagsisisi mo, di ba? May sad part nga dun Na ano? Yung pag hindi mo nagawa yung gusto mo, pinampasa niya yun sa anak. Even if yung anak ayaw yun, since magulang ka I am the provider, you should follow me. And nangyari, napapasa yung matanda ako, hindi ko nagawa yung halba, hindi ako naging lawyer. Pinag-lawyer ko anak ko. Yung anak ko pala gusto maging doktor. So, magpa-frustrate na naman siya. Dahil nag-lawyer siya pero gusto yung doktor. Pagdodoktorin yung anak niya. So, papasa lang. Siya. So, I mean, courage talaga, tapang. And you work in faith. Yung faith mo strong na alam mo yun sa sarili mo kung ano talaga yung gustong gusto mo. Mahirap lang siyang gawin. Kaya mo siya gusto kasi mahirap. Kasi natural sa atin na pag madali, hindi naman natin ginagawa Pero kasi, ang sarap ma-challenge sa bagay na gusto mo. Like ko ito sinasabi sa sarili ko, if I settle with something na madali lang, hindi naman ako magiging masaya, hindi rin ako mag-grow. Ito, kahit mahirap, hindi ko alam kung paano At least, mas natuwa ako gawin yung isang bagay na hindi ko alam or masyadong challenging kasi doon ako mas nagiging faithful. Kailangan ng change of perspective talaga dyan. Diba? Kasi yung iba pag mahirap, mabilis na, diba? Suko-suko, mas madaling sumuko. Diba? So, ayun. Iban talaga yung kapag isinusuko mo sa Lord ang lahat at binabago niya ang iyong pananaw sa buhay. Pero ito marami to nangyari sa mga nagtatanong sa akin. Binigay na daw nila kay Lord. Binigay lang nila, hindi na sila nagtrabaho. Well, hindi pa rin pwede yun. Ay, oo. Yeah. Kasi parang ito ang belief ko. Si God, binibless yung tao na piniprepare yung fields bukod sa ipagdadasal lang. Halimbawa, 2 tao nagpray, isa i-bless yung harvest. Yung isa nagpray na i-bless yung harvest pero nagtanim, nagbungkal. So chances are i-bless yung mas may ginawang effort to do something. Oo. Ayun. Ayan, ito bago natin na balikan pa si Brother Vinci, yung mga nag-FB pa sa atin. Maligayang pakikinig kina Russell De La Cruz and kaya Marjorie C. Kuwa. Belated happy birthday to my eldest son si Brennan Matthew
Calieja, Attorney Brandy Marzan, and Magnum Membrere, wishing you all good health and a wonderful and blessed birthday. Ito din, maligayang pakikinig kina Cheng de la Cruz and Mary Grace Delgado. Sa mga nagtatanong paano makapakinig online, sabihan po ninyo yung mga kakilala ninyo, ha, febc.ph o kaya ay i-install sa kanilang mga gadget ang mga app just like Radio Punch. We also have ano pa ba yun? Ano pa ba yung iba nating merong app na ginagamit, nakita ko kanina. Na ita-download 702 talaga. Ayun, basta i-type mo lang, i-search mo. Play Store. Oo. DZAS. Ayan, 702 DZAS. Pagkatapos may mga option na dyan kung ano yung pwede mong i-install sa iyong cellphone or tablet. Ayan. And sabi ni Odessa Soledad, nakikinig ako ngayon kasama ang 2-year-old baby. Kasi may lagnat siya. Ayun, at binabantayan ko ang body temp niya. 39.7 ako. Ang taas niyan. Sama daw sa prayer na gumaling na ang anak ko. You are such a blessing to us. To God be the glory. Marami pong salamat, Ate Odessa Soledad. Ayun, si Paring Vinci ay patuloy pa rin yung pag-aaral. Ang sabi mo nga, once a month. Yeah, meron kang mga etong buwan na to, sino? Ayun, si Jack Ma. Yung one of the richest people in China. Na may-ari ng Alibaba. Oo. Nag-open na sa IPO yung ano niya, yung Alibaba, may mga investors na. Oo. So, and prior diyan, sino pa yung mga yung medyo kilala naman ng mga sige. Si una diyan Maxwell. Tapos si Bill Gates, Warren Buffett, Donald Trump, Malcolm Gladwell, at marami pang iba. Dave Ramsey. Ayan. Mga Filipino din. Sa local, sino? Siyempre, Francis Kong. Grabe si Sir. Siyempre. Di pwedeng mawala yan. Jason Lo, Randall Chungson, yung mga gawa nila. Na somehow Christian talaga. Kasi I believe na pag hindi rooted with the Bible, may chances na maging mayabang ka eh. Kasi you own the credits and you don't give it to God. Lahat naman tayo wala without God. So what have you learned, Vinci, from studying those people patungkol sa pursuing your dreams? Sabi nga sa isang clue, success leaves clue eh. Yung success nagiiwan siya ng pattern, ng footprint. Lahat common, gusto nila yung ginagawa nila. Sobrang gustong nila. Tapos pangalawa, yung struggle and rejection na nakukuha nila sobrang dami. Sabi nga sa isa, if you think everyone would love what you are doing, you are wrong. Kasi automatic people will hate you. Kasi ganun, people will reject you. Tapos pangalawa, laging may team. Importante sa isang activity na or gusto mong gawin, path. Kasi sabi sa Psalms, I don't know specific verse, it's good for our brethren to work together in unity. In short, big dreams can never be done alone. Lahat ng dreams mo, kailangan nyo ng team. Mentors, especially mentors. Ayun. Tapos, and they don't strive for money lang eh. They just do what they love and they offer the needs sa mga tao. Then they become successful. Ganun lang. Failure, pag-usapan natin yan. Failure. Ayan. Ito yung gustong i-share sa maraming tao. If you want to be successful, yung failure gagawin mong best friend. Best friend. Yes. Sabi nga sa failure, F-A-I-L, first attempt in learning. Okay. So, if you are afraid of failing, chances are hindi ka magsasucceed sa life. Compulsory siya. Requirement siya ng success. Sabi nga, the more failures you have, the more chances of being a successful person. Kasi learn from failing more than in winning. Kaya naisip mo yung mga raw 4 mong nating classmate, after graduation, sila yung nagtatayo ng sariling business, sila yung nagsasucceed. Kasi they know the feeling of failing. So, nasusubukan nila yung maraming bagay. Hindi na sila takot sumubok. But I'm not saying yung mga matatalino, ganun. But yung mga taong na-reject na before,
sobrang dami lang ng failures nila. And kailangan din na i-highlight natin, learning from your failures. Sabi ni John Maxwell, 3 things that you should do with your failure. Fail early, fail often, fail forward. Fail early, fail often, fail forward. When we say fail forward, gawin mo stepping stone yung stumbling blocks. You learn from your failures. And message mo sa mga kabataan, yung iba kasi talagang ayaw ng failure eh. Masakit, bumibitiw agad kapag ka nag-fail once or twice. Siguro hindi pa nila nakikita yung marami kasi nagbumibigay na lang dahil mahirap, ayaw na nila. Pero iwasan din natin yung comfort zone kasi bihira yung growth pag mayroong comfort zone. Like for example, hindi pa ako graduate, may trabaho na ako bilang veterinary student. Pero hindi ko siya kinuha. Tapos naalala ko, i-share ko lang to. Naalala ko dati may opportunity ako to go abroad. Ang laki nung income sa Japan yun eh. Pero wala akong heart to go abroad. Pero since sabi malaki daw yung pera, pinag-pray ko siya, tapos kinausap ko yung pastor ko before. Sabi niya, si Jesus Christ sa Japan, siya rin yung Jesus Christ sa Philippines. Kung ibe-bless ka niya doon, ibe-bless ka rin niya dito. Kung pera yung habol mo, baka kahit magkapera ka, hindi ka pa rin maramdaman mong blessed. Kasi nakatingin ka doon sa provision, hindi sa provider. Sabi ko, oo nga, no. And wala naman talaga akong heart na mag-abroad. So, ang payo ko sa kanila na lumayo sa failure, do something na kahit mahirapan ka, since gusto mo naman, okay lang. Tatapangan lang nila. And kung tutingnan nila lahat ng successful na tao, ang meron lang sila, mas marami silang failure kaysa sa success. Na, halimbawa, kung bakit nakaka-inspire yung isang tao, hindi dahil siya yung CEO. Pag nalaman mo na galing pala sila sa hirap, doon nagiging inspiring yung tao. Ayun. So, wag matakot sa failure. Wag matakot sa failure. I-embrace, gawing best friend. And learn from it, kagaya na sabi mo. Learn from your failure, i-assess. And don't repeat failures. Wag mo nang paulit-ulit. Ayun naman talaga. Kasi it's a choice eh. Pag naulit yung failures mo, same mistake, same failure, it's already your choice. Kasi baka hindi mo inanalyze, basta mo na lang ginawa. Pero ikaw ba, Vinci, may point din sa buhay mo na parang give up na? Madami. Hanggang ngayon, na-achieve ko pa rin siya. Like for example, ngayon na yung family business namin nag-grow na. Sabi ko, doon na lang sa bahay, mas komportable, mas okay. Hindi ko kailangang mag-commute. Nandun yung kotse ko eh. Sarap doon eh. Tapos may tagaluto, pero sabi ko, kukunin ko yung opportunity na walang need sa bahay. Ako yung tutulong sa maraming kabata. Pero wala na akong nare-receive coming from them. I live on my own. So naisip ko, gagawin ko to hanggat kaya. Pero sabi ko, ititigil ko to pag sinabi na ni God. Wala pa naman sinabi. Kahit ayoko na. Pero wala pang sinasabi si God na itigil ko na. Hindi ako titigil. Kahit mahirap. Kasi parang sabi ko, ilan sa kakilala ko ang binigyan ng burden and gift na meron ako. Pag sabi ko, kailangan ko itong gawin kasi may purpose si God kung bakit ako nagkaroon ng gift na to make people happy and inspire them at the same time. So, kaya ako ito ginagawa. And ito yung nagbibigay ng buhay sa akin. Ang sarap gumising. Talaga mag-invite sa akin. Like for example, this August, 5 talks ako. So, sabi ko, ilan doon yung maintindihan nila yung purpose ng buhay nila. And ilan doon na ma-explain ko sa kanila na hindi baduy, hindi boring maging Christian. Karamihan dito mga school, gano'n? School and companies. Nice. Siguro isa pa, talagang yung sinabi mo rin kanina na wag mong sasanayin yung sarili mo sa purong madali lang. Hindi, wala yun. Parang ka nag-weights ng 1 kilo lang. Hindi ka mag-grow. Oo, hindi ka lalago. At yung iba nga, kasi talaga pag minsan makaranas ng failure, ayaw nang sumubok. So, maganda rin yun na talagang you do the hard things. Yes. Di ba may librong ganon? Yes. Do the hard things. Yep. Ayan. Okay mga kaibigan, 11:26 ang ating oras. Meron pa tayong mga 30 minutes na pagsasamahan dito sa ating programa, Heartline Youth Edition. Ito pa rin po si Dave Rotacchio with Vinci
Glodov or Glodove. Ano man ang gusto nyong itawag. Ayan, mga kaibigan, FB pa rin kayo for your messages or sa Skype, DZAS702 or sa landline natin, 654-3322 local 401. Magbabalik tayo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Heartline. Deep is the river that I have to cross, heavy the weight on my shoulder. I have discovered how great is the cost of trying alone to cross over. I try and I try, but the current's too strong. It's pulling me under, and my strength is gone. Don't leave me stranded. Rescue me, my God and my King. The waters are rising and I cannot breathe. Wrap your arms all around me and carry me over. Carry me over. There is a bridge that is easy to cross, where all of our burdens are lifted, and peace is the land that is waiting for us. Lord, give me faith to believe it, 'cause I'm in a storm, but I'm willing to fight. I'll overcome and I will not die, with you by my side. Rescue me, my God and my King. The waters are rising and I cannot breathe. Wrap your arms all around me, carry me over. Carry me over. And we'll sail over the oceans and fly over the mountains and soar up to the heavens. Here is my hand, is my heart, is my soul, and my life. Rescue me, my God and my King. The waters are rising and I cannot breathe. Wrap your arms all around me, carry me over. Rescue me, my God and my King. You are the only one who can save me. Wrap your arms all around me, carry me over. Carry me over. Carry me over. Rescue me. I've been running through brain that I thought would never end, trying to make it on faith in a struggle against the wind. I've seen the dark and the broken places, oh, but I know in my soul, no matter how bad it gets, I'll be alright. There's hope in front of me,
There's a light, I still see it. There's a hand still holding me, even when I don't believe it. 'Cause I might be down, but I'm not dead. There's better days still up ahead. Even after all I've seen, there's hope in front of me, yeah. There's a place at the end of the storm you finally find, where the hurt and the tears and the pain will fall behind. You open up your eyes and up ahead there's a big sun shining. Right then and there you realize you'll be alright. There's hope in front of me. There's a light, I still see it. There's a hand still holding me, even when I don't believe it. 'Cause I might be down, but I'm not dead. There's better days still up ahead. Even after all I've seen, there's hope in front of me, yeah, yeah. There's a hope still burning. I can feel it rising through the night. In my world still turning, I can feel your love here by my side. Whoa, 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 oh. You're my hope. You're the light, I still see it. Your hands are holding me, even when I don't believe it. I got to believe. I got to believe. Whoa, 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 whoa. 11:37, Danny Goki, Hope in Front of Me. Dito yan sa Heartline Youth Edition. Last 20 minutes dito sa ating programa with Vinci Glodove. And ito, basa pa tayo, Vinci, ng mga Yes. ka-FB natin, yung mga message nila. Hello to Amado, kay Kuya Amado Banawa Jr. At pakibati naman ang wife ko na si Cheryl at sa mga anak kong sina Sean and Shekinah, nag-birthday yesterday. And sa You Are Loved Christian Church, kaya Pastor Vowie at Cynthia Sarion and Primary 12 and other G12 Family DFC and Bishop Oriel and Daddy Pabs sa JCCM. And teacher daw siya ng physics sa Navotas sa Kaunlaran High School. Music and Discipleship Director. Ayan. And fulfilled minister po. Ang key ay time management tsaka devotion. And ito pa, yung mga nag-message naman sa ating Heartline page. Hello kay Aiko. Nabasa ko na ba to? Aiko Nagit. Hello sa'yo. Alvin Suryaga and Adrian Reyes. Ayan, pursuing your dreams. Ikaw ba ay nasa iyong dream job sa ngayon? Alam po ninyo, habang off-air, pinag-uusapan namin ni Vinci, may time din na 'di ba may gusto ko talagang i-pursue. What if na parang medyo natatagalan na pero parang wala pa ring nangyayari. Kanina kasi sinasabi natin na i-pursue mo lang 'yan. Go, wag kang matakot sa failure. Yup. Oo. Pero yun nga kasi, if hindi ka naglagay ng deadline sa pangarap mo, para lang yung paggagawa ng project sa school, hindi ka sisipagin kung wala kang siniset na date. Mhm. Like for example ako, I gave myself 5 years para sa ganito. Nasa almost 5 years na ako. So sabi ko, if hindi ko pa rin ma-reach yung peak ng sinasabi kong career, hinto ako. Pero sabi ko nga, napansin ko ngayon,
I'm more than halfway dun sa gusto ko. Tutuloy ko na. Pero sabi ko nga, if worst comes to worst, since I have someone with me na gusto ko nang gawing mas stable yung sarili ko, balik na ulit ako sa business. Na hindi na yung career, business na talaga. Kung saan talaga yung roots ko. Okay. Pero, ibig sabihin ba niyan, iiwan mo na ng tuluyan yung pag-speak na gusto mo rin gawin? Yun na yung magiging part-time ko ngayon. I see. Kailangan mo pa rin ng main source. Pero sabi ko nga, I have 7 months pa naman. So, full blast ko na. Kasi nga yun di ba may mga bagay tayong gusto, yung passion na tinatawag natin, but sometimes, hindi nga siya nakakapag-sustento din sa atin. Na practically, kailangan mo rin naman talagang mabuhay. Yes. Tsaka kasi, sabi actually, sabi nito ng girlfriend ko, hindi masama na itayo muna yung sarili bago yung ibang tao. Kasi mas madaling itayo ang sarili mas madaling hilahin pataas yung ibang tao pag nakatayo ka na. So, it made sense na, kasi gusto ko talagang tumulong ng maraming tao. Kung sino-sino kinakausap ko, kahit janitor, kahit barker, kinakausap ko, sabi ko, bro. Tapos mga batang lansangan, kinakwentuhan ko, mahanap lang kayo. Tapos kung titingnan ko yung sarili ko, since nagkaroon nga maraming struggle, mas madali nga talaga na i-focus muna yung sarili ko. And babalik ako pag na-hit ko na yung gusto ko. Pero ngayon, I'm doing something about yung biggest dream ko. Nilakihan ko na yung dream ko ngayon and please pray for me. Yun, na online business siya na mag-cater sa buong Pilipinas. Wow! Ganon. Buong Pilipinas. Magkakaroon ng app na would cater people. Tinatrabahan nyo na na to. Meron na kaming working ngayon. It's Clinic App. Basta Clinic App. Okay. Clinic App. I see. So, since nababad ako sa social media and I know the trends, tapos yung mga needs ng mga tao na maging mobile na. So, may clinic app kami ngayon na nice. Functioning na, pero free muna. So, sa mga interested na may sariling clinic, papadaliin namin yung trabaho nyo. Nice. Kasi usually, yung mga documents nakasave lang sa papel, di ba? Or nakasave lang sa computer nila. Ngayon, cloud-based na yung mga files nila. Basta yun, baka kasi mag-spill Kasi idea to wag muna. Pero malaking tulong yun. Maganda yun. Kapag ganyan mga malalakihang dreams, sabi mo nga talagang ito yung isa sa mga pinakamalalaking gagawin mo, di ba? Yes. Anong nararamdaman mo? Sobrang challenge at the same time ba may malaki ka rin ka ba? Malaki talaga lahat. Sabi ko nga, lagi kong sarili-sarili sa gagawin ko. Ito mang gagawin ko, magiging faithful ako or magiging mayabang ako. Kasi pag kaya mo, automatic. Sa akin lang naman to Pag kaya ko isang bagay, minsan nakakalimutan ko na magdasal. Pero if I do something na malaki talaga, I always consult God. Ano ba talaga? And godly people. Ano po ba talaga gusto nyo? So with this one, nakita ko na okay naman. And I get the chance to talk with two people. Lalo na yung mga doctors. Tapos share ko yung ano yan sa'yo. God is good. Somehow may God idea pa rin sila ng God. Kaya gusto ko yung mag-talk mag-speak sa kanila. Pero isa sa pag-uusap natin, isa talaga sa mga napapansin kong kailangan nung marami sa mga kabataan, yung change of perspective. Yes, mindset. Mindset. Because yung iba, siguro kapag inilagay sa sitwasyon mo, tas may ganyang kalalaking project, overwhelmed na parang how do I start? Kaya ko ba to? Yung mga ganong tanong. Sabi ni Napoleon Bonaparte, yung battle sa buhay ng tao, unang malalaman mo kung panalo o talo ka na sa isip mo pa lang. So kung isip mo hindi mo na kaya, matik talo na. Henry Ford, whether you can or you cannot, if you think that way, yun na yun ka. So parang pag inisip mo na ang hirap, hindi mo kaya. Pero noon, ano ka ba? May pagka... Sobrang pessimist nga. Sabi, mahirap nga lang kami, squatters area. Paano nabago yun? Nabago exposure sa mga tao. And I believe na ang daming non-Christian, sorry for the... how do I say it?
na gano'n, na nagiging successful. Tayo na nangako si God sa atin na we will prosper us, God will not harm us, hindi nagpo-prosper. So saan nakita ko, hindi yung faith, yung how we look at things. Masyado tayo nagiging pessimist, nawawala yung sipag natin, nawawala yung mindset natin, nawawala yung sila kasi go about sa gusto nila. Tayo, umiiyak, nagpe-pray kay God, tas ina-expect na may mangyayari bukas. Walang pagkilos. Walang pagkilos. Pero maganda yung sinabi mo, being with the right people. Yeah, importante with the right people. Kasi talagang ini-influensyahan nun yung kung paano ka rin mag-isip. Yup. Importante na hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Like ko ito sinasabi, few and true is enough. Few and true people. Sabi ko nga, kung may gusto kang gawin, hindi naman siya mahirap ma-achieve. Halimbawa, kung gusto mo maging magaling na cook, kung wala kang kakilalang cook, hindi ka nagbabasa about cooking, or hindi ka nag-aaral about cooking, hindi mo siya makukuha. Like for example, ako sa speaking ko and writing, I make sure na connected ako sa mga tao. Kahit follower lang nila ako, kahit nagbabasa lang ako ng mga ginagawa nila, I make sure na not necessarily na parang may one-on-one mentoring. Blessing na yun pag meron. And naniniwala ko sa lahat naman ng tao, if polite ka and ask them na pwede po bang magpaturo or gusto ko po yung ginagawa ninyo. Pag may time po, attend po ako ng mga sessions ninyo. Ayun. Sinong mentors mo, Vinci? Madami. Mga siyempre, iba't ibang areas yan, iba't ibang area. Si Miss Carol Padua sa sa personality development, tsaka sa damit, sa language, sa damit, dapat sa damit. Oo, kasi umarap ako sa tao. Pero hindi naman ako palaging nakapan-JS pag lumalabas. Tapos si Coach Jason Lo, Coach Chinkitan, sa mga church, sa Victory, marami din kasi. Tapos, sa Love, si Kuya Ronald. Ano yun, ito ba yung mga tao na nilapitan mo? Nilapitan ka talaga. Mga sir. Sir, sabi ko kung galing nyo po. Nagsimula sa gano'n na, tapos, like kung I find ways na kumonek sa kanila. Talaga? Si kay Ruther, yun yung bago, Ruther Urquia. Siya yung bago kong mentor sa comedy. Sobrang humble, sobrang nakakatawa. Bigyan mo ng tip yung mga nakikinig sa atin kasi talagang hindi natin talaga mababaliwala yung halaga ng pagkakaroon ng mga mentor, magtuturo sa atin, di ba? Ang point lang dyan, kung meron pinakamadaling pumunta sa gusto mong puntahan ay pag meron ng naandun. Halimbawa, hindi ka naman magtatanong sa isang tao na, halimbawa, punta kang Baguio, hindi ka magtatanong sa isang tao na hindi pa nakakapunta doon. So, find someone. Marami naman dyan. Kung gusto mo mas maging madali. Kasi laging kung may gusto kang puntahan, pwede kang mamili. Airplane, bus, lakad, or jeep. Pero mabilis na pumunta doon is through mentoring. Kasi ang tinuturo nila, yung mistakes nila para hindi mo nagawin. And ano nga ba sa field na yun? Naalala ko may mentor ako sa vet noon. Kinausap ko siya, tapos kinuwento niya sa akin ano yung future ko as a vet. So nalaman ko na, hindi pala yun yung gusto ko. Like for example, ngayon, I do stand-up comedy. Hindi siya yung something na gusto ko i-pursue as a career. Kasi nakita ko, may kinausap ako na in-explain niya. Tapos nag-mentor din siya sa akin. Tapos nalaman ko, isa lang pala siya sa mga ways na dadaanan ko papunta sa pangarap ko. So nalaman ko na hindi pala yun yung gusto ko. Kasi ito pala yung end goal. You must find the end goal. Diba sabi sa Bible, you should plan. Yun. Tapos sabi ni, think with the end in mind. Hindi ko alam kung sino nagsabi nun eh. Si Anonymous yata eh. Galing talaga ni Anonymous. Marami na siyang quote. Someday gusto ko maging Anonymous. So ayun, tapos How do you approach the people, yung mga posibleng gusto mong mag-mentor sa'yo? Letters or message. Ginawa mo na yun, letter? Nagme-message sa kanila. Tapos bibili talaga ako ng book nila, pupuntahan ko sila kung nasaan sila. Tapos, ayun, I humbly say na, ang galing po ninyo, I want to learn from you. Kung may chance po na, meron niya ako in-invite na, sabihin ko ba kung sino? Basta parang comedian siya. Okay. Comedian siya. Sabihin mo na, go ahead. Si Brad Pitt. Si Brad Pitt? Si Isko. Ayan.
ang galing kasi niya sa humor sa social media. So parang nag-message ako sa kanya until naging friends ko siya ngayon. Yung mismong account niya. Okay. In-accept niya. So, ayun. Kasi, tas nag-share. So, sobrang bilis lang ng mentoring. Ang sinasabi niya sa akin. Tips. Tas, yun, okay na. Talaga. Nice. Ang galing. Kasi, I believe tao din naman sila and they have the heart to help other people. Kung totoong gusto nilang ginagawa. Kasi ganito yan Pag may gusto kong gawin, tas may nagtanong sa'yo, automatic, isi-share mo. Kasi contagious yung love for something So, parang gano'n. At yung mga na-mentora naman, ipasa sa iba. Oo, yun. Ikaw, nagme-mentor ka. Nagme-mentor. Ano ang mga mini-mentor mo sa mga kabataan? Usually, mga personal experiences ko. About love, about career, about yung forgiveness sa magulang. Yun, usually yun yung hinahandle ko How they handle family. Saan kasi malaking factor. Ako, nalala ko na the greatest, tinanong mo ano yung success para sa akin, ano yung major dream ko sa buhay. Bonus na yung maging successful. Ang gusto ko lang maging best dad and best husband. Best dad. Ganda. Yun talagang goal ko. And husband. Pero syempre, kasama na dun yung maging provider ka. Pero hindi ko i-compromise yung pagiging father or husband ko na hindi, para lang matupad yung pangarap ko. Kasi, pag, di ba successful ka sa labas, pero pag uwi mo ng bahay, hindi ka kakilala ng anak mo, lagi kayong mag-aaway ng asawa mo. Nonsense lahat yun. Pero masarap pag sa bahay pa lang, mahal mo yung pamilya mo. Nagsisimula talaga doon. Sa bahay talaga. So, godly father ka. So, ayun. Doon natitest yung totoong ministry mo, yung family mo. I-wrap up natin tong... yes, dami. Sorry. Yung patungkol sa pag-pursue ng iyong... dreams. Dreams, dream job, ano po man yan. Saan natin sisimulan at saan natin tatapusin? Okay. First is, na-sum up ko siya First is, you need to discover. Discover. Hindi siya yung binigay sa agad na pag pinanganak ka, sasabihin ng doktor, magiging artista. Hindi ganun. You need to discover for yourself. And paano yun? You pray for it. You ask people kung ano yung strength mo. Tingnan mo kung saan ka nagiging masaya. Next is maximize. Kung nakita mo na yung gusto mo, kailangan mo magtuunan ng pansin, maghanap ng mentor, mag-practice everyday. As in everyday. Mag-aral everyday. Do you practice everyday? Oh! So speaking? Yes. I use social media sa mga D-group, sa mentoring. Tapos para pag nagpunta na ako sa stage, nagagawa ko na siya off the stage. Parang bonus na lang yung nangyayari on stage. So maximize yung pangalawa. Pero importante sa part ng pagma-maximize, mentoring, tsaka preparing. Tapos, yung number 3, you need to share. Kasi para malaman mong kaya mo na ang isang bagay, na i-share mo na sa maraming tao. Kasi yung dream job mo, it's way of serving other people Diba? Pag tingnan mo, lahat ng nagsabi ng mga dream job nila, either way nakaka-apekto siya sa maraming tao. And I believe, pag meron kang gustong gawin sa isang bagay, automatic nakaka-inspire yun. Kahit gaano kahirap. So, discover, maximize, then share. So, yun yung masasabi ko para makuha yung dream job mo. Huwag ka agad sumuko. Yes, oo. Ayan, Vinci. 11:53 ang ating oras. Pangunahan mo naman sa ating... yung mga nakikinig sa atin sa pananalangin, especially sa mga kabataan or kahit sa hindi naman mga kabataan na may gustong i-pursue sa kanilang buhay, kaya lang medyo walang lakas ng loob, nangangailangan ng mas matibay pang mas matibay na, mas malakas na passion, ganyan. Sige, Vinci. Yes. First, Lord God, we ask your presence tonight. And Lord, we thank you for the opportunity na binigay niyo sa akin in this radio station, radio program na to inspire other people. I know na sa mga nakikinig, struggling pa rin sila kung ano nga ba yung purpose mo sa kanila. And we believe, God, you work in every season. Lord, habang hinahanap nila yung gusto nila or yung dream job nila,
alam ko sasamahan nyo kami sa path na yon. Lord, ginawa mo kami with a purpose. Kung hindi naman namin to nakikita dahil sa mga struggles, paghihirap, and disbelief ng mga tao sa amin, hahanapin namin sa inyo yung comfort. Sa inyo lang at hindi sa mga tao sa paligid namin. Alam namin na mahirap mangarap, pero God, alam ko yung purpose mo para sa amin is to prosper us and not to harm us. Lord, kung meron man ngayon na nahihirapan, nabibigatan sa mga gusto nilang gawin, I know, God, hindi dapat sila tumingin sa kung ano yung kaya nilang gawin, kundi kung ano yung kaya mong gawin sa kanila. Kasi yun po yung mahalaga. Kung paano nyo po ginawa sa akin from sa bata na nasa squatters area ngayon na nagbibigay inspiration to other people. Lord, kaya nyong gawin kahit kanino po. Kahit sa mayaman, kahit mahirap. Lord, just remind us, huwag nyo po kaming pababayaan and use other people na magsasabi sa amin na kaya namin, na matutupad namin yung pangarap namin at walang imposible kasi kasama po namin kayo who gives us strength. And Lord God, and we pray na Lord, na yung mga Christians, lalo yung mga kabataan na Kristiyano, that they would do kung ano yung purpose mo sa kanila at hindi yung kung ano lang yung gusto nilang gawin. Lord, you clear their minds. And we believe na every time na kahit nagkakasala kami, kahit marami kami mistakes being sons and daughter, we believe na every morning kaya niyong baguhin. And Lord, we pray na darating yung time na yung mga batang nakikinig ngayon, yung mga batang maraming kulang sa buhay, na kayo magpupuno at sila yung mag-spread ng message, Lord God. Gamitin mo sa mga tao naman po na nakuha na yung dreams nila, Lord. Remind them kung bakit sila nandun is to bring glory and honor sa inyo and to tell other people na totoo po yung God na pinagsisilbihan namin. And Lord, we believe na ang pangangarap hindi po natatapos, pero ang goal po sana namin ay hindi lang magkaroon ng dream job, kundi magkaroon ng personal relationship sa inyo and to help other people na magkaroon din ng personal relationship sa inyo kasi useless po ang lahat pag hindi kami saved. And Lord God, and thank you for the opportunity, Lord God, and maraming salamat po talaga. And for this team, I pray for Dave and his team and this radio station na you bless them even more and mag-reach sila all over the world. And Lord, strengthen them. Bigyan nyo sila ng maraming provision. And I really thank you for God sa ginawa mo sa buhay ko. Alam ko malayo pa po ako sa mga gustong kong gawin. But Lord God, I'm really thankful na I can say this sa maraming tao na hindi ko mararating yung kung saan man ako or pupuntahan ko kung hindi ko po kayo kasama. Maraming po sa lahat ng tao na naniniwala sa akin, naniniwala sa mga gusto ko pang gawin. At sa mga mentors ko, Lord God, maraming salamat po sa kanila na nagbibigay sa akin ng lakas. And Lord, again, remind us na lahat ng to imposible kung wala kayo sa buhay namin. And Lord God, whatever we do, we want to honor you. In Jesus' name, amen. 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 Yun. Maraming salamat. Malapit na umiyak eh. Ayan, batiin natin si Maria Kazui. Ang sabi niya dito, we are listening and very encouraging and inspiring yung topic tonight. Especially, I have a 15-year-old son na nakikinig. Pakisama daw sa prayer si James Kenta, grade 9 sa Seed of Wisdom Learning Center. Ayun, maraming salamat. Tapos yung isa na nag-message din sa atin kanina, na si Kuya Joel Natividad, yung 55, tapos ay yung nagsabi na you may already have the dream job you've always wanted. Yes. Arthritis? Oo, siya yun. Oo. Ang sabi niya dito, the youth amazes me sometimes. The things you guys said gave me hope. Maybe there is yet something coming for me. Wow. Ayan, God bless this program. Maraming salamat, Kuya Joel. Yep, ayan, tama. There's hope palagi naman eh. And hello din kay Ate Mirna Buku. Hello kay Sister Tess. Ayan, nakikinig daw sila pareho ngayon. Maraming salamat. Bro, baka meron kang gustong invite? Again, for more inspiration tsaka humor, mga funny post, tapos may inspiration din. Like nyo yung page ko, and pwede kayo magtanong din kahit ano. And sa mga churches or school, you want to invite me to speak to you and to minister to you,
send me an invitation, message na lang. And I want to promote the Elevation team, Elevation Project. Sabi ko nga, di ba, big dreams can never be done alone. I am blessed to work with people who has the same passion with me to help people, lalo na yung mga young people. Type nyo lang Elevation, ELAVAXION. Ayun, Elevation. Tapos, ayun, see you sa mga schools, sa mga pagtotokan ko, sa mga, well, salamat sa mentors, sa mga friends, Kids, Renz, yan, sa Lovestruck, sa Lead Like Jesus team, sa Team Mapagmahal, Team Invincible, ang dami. Sa lahat ng nakakilala sa akin, sa mga hindi ko nabati, mahal naman kayo ni Lord. Salamat din kay Kevin. Yan. Kevin. Anong FB page mo, Kevin? Happy Printies. Ayan, puntahan nyo yun. And tignan nyo yung mga gawa ni Kevin. Hello din kay Lane Ellen. Sabi niya, hanggang ngayon di ko pa alam kung ano ba talaga yung dream job ko, but I love magsalita ng magsalita. Ayan, graduate ng major in math. Simulan niya sa Barker. Pwede naman. Baka ma-discover, yes. mahasa pa. Pero Ate Lane, sana napakinggan mo yung mga ipinayo kanina ni Vinci. Ayan, saktong 12:00 na. Good morning na, Brother Vinci. Good morning. At salamat din kina Kuya Reggie, kay Precious, at sa mga nakasama natin sa Bukawi. And sa lahat ng mga nag-Facebook sa atin at nakinig dito sa Pilipinas at sa buong mundo, hanggang sa susunod na Martes para sa Heartline Youth Edition. Tomorrow evening is Heartline's Night Chats. Hanggang sa susunod mga kaibigan, ako po si Dave Rotacchio. Good morning, bye!